May mga kwento sa akin ngayon na ang mga tao ay naglalakas loob lamang na sabihin kapag ang buwan ay madilim at ang hangin ay malamig. Bulong tungkol sa itim na tandang na hindi natutulog, hindi kumakain at hindi natatalo. Sabi ng iba magandang omen ito. Sabi ng iba sumpa daw. Ang kamera ay tumungo sa isang liblib, ilang na yon, ang malayong mga tunog ng sabon na may halong tunog ng pagtatalo, umaalingaw-ngaw mula sa isang lumang kahoy na bahay. Ang kanyang pangalan ay Ernesto. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Sabungerong Ama, ang taong naglalagay ng kapalaran ng kanyang pamilya sa mga paa ng mga nakikipag-away na titi. Dati nasa kanya ang lahat, isang may talentong asawa, isang anak na anak, isang maliit na repair shop na sapat na upang maghanap buhay. Ngunit pagkatapos, nagbago ang lahat mula sa araw na iniuwi niya ang isang itim na tandang, ang mga mata nito ay namumula bilang isang namamatay na apoy. Malakas na inihagis ni Ernesto ang patay na tandang sa sahig ng kusina. Lumingon ang kanyang asawa na may gulat na tingin sa mga mata na puno ng pagkabigo. Sa sulok, ang anak na si Noel ay tahimik na nakatingin sa kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadakip. Ang mga awayan ay unti-unting napalitan ng tawanan. Ang maliit na bahay ay hindi na isang tahanan, ngunit isang pansamantalang kanlungan lamang para sa mga wasak na puso. Walang nakikita si Ernesto kundi ang tagumpay. Bulag na naniniwala na ang itim na manok ay ang iswerte ng kanyang buhay. Nang hindi nalalaman na ang bawat tagumpay ay isang trade-off. Gabi ng kabilugan ng buwan. Pumasok sa masukal na gubat sina Domeng at Noel. Makapal ang gabi. Isang hindi gumagalaw na figura ang nakatayo sa gilid ng kagubatan, pagkatapos ay biglang ibinuka ang mga pakpak nito na kasing haba ng mga talim. Nang gabing iyon, sa kagubatan, may nakita kaming hindi gustong makita ng sinuman. Isang nilalang na nakatayo sa dalawang paa ng tao, ngunit may mga pakpak ng paniki, balat na kasing itim ng usok at apoy. At sa likod nito ay may mga bakas ng paa ng manok, malalim na nakatatak sa putikan. Nakakagulat na eksena, ang mga pulang mata ay dumaan sa lens, pagkatapos ay nawala sa kadiliman. Iniisip ng lahat na ang sabong ay laro ng pagkakataon. Ngunit para kay Ernesto, ito ay isang ritual ng dugo. Isang kontrata. Isang sumpa na itinago bilang swerte. Sabungerong Messi, Rooster and the Spirit. Kwentong aswang, tunay na kwento. Panorama ng maralitang nayon, madilim ang langit, umaalingaw-ngaw ang tunog ng sabong sa maalinsangan na hangin. Isang maalikabok na pulang dumi na daan patungo sa isang maliit, sira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Sa isang nayon na malayo sa National Highway, kung saan mahina ang signal ng telepono, gaya ng huling hinina ng isang lumang radyo. Ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga manghuhula sa kapalaran. At sa tilaok ng manok bago ang laban. Ang tao at ang pagkatalo. Sa loob ng maliit na bahay, sinipa ni Ernesto ang pinto, pawis na pawis, galit. Nasa kamay ang patay na tandang, tumutulo pa ang dugo. Ernesto sumisigaw. Buwisit! Talo na naman! Itong walang kwentang manok. Malakas niyang itinapon ang manok sa sulok ng kusina. Ang tuyong tunog ng ikulog ay napalingon sa asawa, si Aling Lumeng nagulat. Aling Lumeng nagpipigil ng galit. Talo na naman. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, sayang lang pera ang sabong.
At patuloy kang tumatalon na parang gamu-gamo sa apoy. May manok ka pa bang lulutuin ng lugaw? Ernesto, unggol. Tumahimik ka. Huwag mo akong sermunan. Higit pa ang halaga ng manok na ito kaysa sa pag-ungol mo. Makapal ang kapaligiran. Sa sulok, si Noel, ang anak, ay tahimik na nakaupo. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay parehong galit at walang magawa. Wala na ang pamilya. Lumapit ang gabi. Umupo silang tatlo sa hapunan, walang umimik. Ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa mga mangkok ng porselana ay parang tunog ng orasan na nagbibilang ng bomba. Noel, mahinahon. Tatay, sinangla mo ba ulit ang repair shop ngayon? Hinihinto ni Ernesto ang chopsticks, tumingin sa kanyang anak, duguan ang mga mata. Ernesto, binuksan ko yung shop. May karapatan akong gawin lahat ng gusto ko. Aling Lumeng sumisigaw. Hindi na tama kapag ito lang ang nagpapakain sa pamilyang ito. Pumutok ang hangin. Biglang napatayo si Ernesto, kinatok ang mangkok ng kanin, tumilasik ang sabaw sa sahig. Ernesto, talo ako ngayon pero bukas nanalo ulit. May alam ka ba, Noel? Sa baryong ito, sulit lang ang isang lalaki kapag nanalo ang kanyang titi. Kultura ng sabong ang pasanin ng karangalan. Mag-isang nakaupo si Ernesto sa balkonahe, hawak ang isang lumang baso ng alak. Sa dingding nakasabit ang larawan ng kanyang ama noong bata pa siya, may hawak na tandang, nakangiti ng mayabang. Sa nayon, higit pa sa laro ang sabong. Ito ay katangian ng isang lalaki. Ito ay karangalan. Ito ay isang lugar upang sukatin ang katapangan at kawalang ingat. Alam ng lahat yan. Ngunit gaano karami ang nangahas na tanggapin yon, minsan pinapatay ng karangalan ang buong pamilya. Ang bitak sa puso ni Noel. Lalakad si Noel sa gabi, tinatapakan ang mga pudles na sumasalamin sa mahinang liwanag ng buwan. Huminto siya sa harap ng isang nakakandadong repair shop, tahimik na nakatingin sa kinakalawang na karatula. Noel, pabulong. Dapat sa akin ito. Dapat kaya kong ayusin ang buhay ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit ngayon, kailangan kong ayusin ang wasak na puso ng mismong pamilyang ito. Ang tunog ng manok na tumilaok sa kalagitnaan ng gabi, naliligaw, hindi pangkaraniwan. Lumingon si Noel, biglang nakita ang kanyang ama na hinahaplos ang isang bagong itim na tandang, ang mga mata nito nagniningning na pula. At pagkatapos nag-uwi siya ng bagong tandang. Isang tandang na ang mga mata ay hindi pag-ari ng sinumang nilalang na nabuhay sa ilalim ng bubong na ito. At mula sa gabing iyon nagsimulang magbago ang lahat. Hapon na. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok. Nakatayo si Noel sa labas ng bakuran, pinagmamasdan ang anino ng kanyang ama na nagpupunas ng mga balahibo ng itim na manok na parang isang kayamanan. Kapag hindi na naniniwala ang anak sa kanyang ama. Kapag ang pananampalataya ay napalitan ng pag-aalala. Pipiliin ng mga tao na pumunta sa malayo upang mahanap ang kanilang sariling buhay. Pagkakaibigan at kabuhayan. Lumalabas si Domeng, kupas na shirt, may hawak na lambat at maliit na flashlight. Domeng, masayahin. Gusto mo bang pumunta ngayong gabi? Baywalk season na. Balita ko may pugad ng daga sa gilid ng kagubatan, sobrang kumikita. Noel, nag-aalangan. Bitawan mo ako.
Kailangan ko ng pera at kailangan kong lumayo sa bahay na yon kahit sandali. Nagkamayan ang dalawa, isang walang salita na pakikipagkamay, ngunit puno ng pangarap na mamuhay tulad ng mga normal na tao. Pagpasok sa kagubatan, nag-iba ang direksyon ng hangin. Mabilis na nagbago ang eksena, unti-unting naging full ang buwan. Tinawid ng dalawa ang parang, ang mga yapak ng mga paa ay umaapak sa tuyong damong kaluskos. Unti-unting nawala ang tunog ng mga kuliglig habang papalapit sa masukal na kagubatan. Ang malalim na kagubatan ay hindi lamang madilim. Pinapanatili din nito ang mga tunog na nakalimutan na ng mga tao at mga bagay na hindi dapat makita. Uungol ang hangin sa mga dahon. Tumigil si Domeng, bahagyang dumilat ang mga mata. Domeng, mag-ina. Kabilugan ng buwan ang gabing ito. Sinasabi ng mga taga-nayon na kapag ang buwan ay kabilugan, ang mga bagay na hindi bagay sa mundong ito ay nagigising din. Anino sa kagubatan. Ang flashlight ay kumikinang sa puno ng kahoy, ang lambat ay dahan-dahang ibinaba. Bigla mula sa malayo, isang figura ang nakatayo sa gitna ng clearing sa kagubatan, nakayuko ang ulo. Huminto sila. Noel, pabulong. May isang tao. Bakit siya nakatayo? Hinihila ni Domeng si Noel sa likod ng mga palumpong. Parehong hinihinal at nanonood. Dahan-dahan ang figura ibinuka ang mahaba, kulay karteng pakpak nito, ang liwanag ng buwan na nagniningning sa parang paniki. Walang tunog. Walang paggalaw. Isang pares ng ginintuang mata lamang ang nakatingin sa kanila. Domeng nawala ng boses. Aswang. Malakas na lumunok si Noel. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang figura ay biglang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata ay kumikinang na pula at lilipad papunta sa kagubatan, nag-iwan ng malakas, nakakatakot na hangin. Takasan, ngunit may hinala. Tumakbo ang dalawa. Inakay ni Domeng si Noel sa mga lumang daanan. Mabilis ang kanilang paghinga. Bumagsak ang flashlight, nilalamon ng dilim ang lahat. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nabasag sa ilalim ng mga paa ng isang tao sa likuran nila ay hindi sila nangahas na lumingon. Kapag malapit na sila sa gilid ng kagubatan, nawawala ang ingay. Wala ng hangin. Wala ng kuliglig. Noel, huminga at nagsasalita. Nakita mo ba ang mga mata nito? Domeng, tango, tense ang mukha. Matingkad na pula. Parang manok ng tatay mo. Wala nang nagsalita pa. Nagkatinginan silang dalawa. The thought, absurd though it was, had rooted in their heads. Mahabang gabing walang tulog, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa salita. Umuwi si Noel. Ang kanyang ama ay nakikipag-usap sa itim na manok na parang isang bata. Ang kanyang mga mata ay mapagmahal, ang mga mata ng isang ama sa kanyang sariling anak. Ernesto, pabulong. Tutulungan mo akong maibalik ang lahat, di ba? Iba ka, alam ko. Tumayo si Noel sa dilim. Nakakuyom ang mga kamay. Nanginginig ang bibig. Noel sa kanyang ulo. Kung totoo, kung hindi ka manok. Tapos ano ka? May mga tanong na hindi kailangan ng mga sagot. Pero pinagmumultuhan pa rin nila ako sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata.
Dahil kung minsan ang dyablo ay hindi kumakatok, ito ay pumapasok sa pamamagitan ng pagpapaisip sa atin. Ito ay nagdudulot ng pag-asa. Hindi ito natatakot. Hindi ito umaatras. Wala itong nararamdamang sakit. Bawat suntok ay parang galit ito dahil nakulong ito sa katawan ng hayop. Slow motion scene. Ang itim na manok ni Ernesto ay gumawa ng nakamamatay na pet. Bumagsak ang kalaban na manok, tumalsik ang dugo sa buhangin. Crowd pumapalakpak at sumisigaw. Ernesto! Ayos yan! Chicken mo, hindi tao. Nakatingin kay Ernesto ang kamera. Nakatayo siya, hindi kumikislap ang mga mata. Isang mahigpit na ngiti, ngunit kitang-kita ang pagsinta. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa manok na tila nakatingin sa isang anak na kanyang ipinanganak. Hindi natutulog ang manok, hindi kumakain, hindi namamatay. Gabi. Nagising si Noel dahil sa kalansing. Nagtipto siya sa manukan at tumigil sa pagkamatay. Ang itim na manok ay umiikot sa kulungan, hindi natutulog, hindi tumutusok sa pagkain. Ang mga pulang mata nito ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ang iba pang mga manok ay nakahiga doon, patay. Ang ilan ay punit-punit, balahibo na puno ng dugo. Noel, pabulong. Ikaw ay hindi manok. Tumalikod siya. Ngunit sa likuran niya, ang tunog ng mga pakpak na umaapak ng mahina na parang babala. Nagiging ama ng dyablo si Ernesto. Kinabukasan, kinukuha ni Ernesto ang manok para makipagpaligsahan muli. Manalo muli. Nagkagulo na naman. Nagbulungan ang mga tao. Sabi ng Eledie, hindi kumikislap ang manok na yon. Sabi ng isa pang Mie, nakita ko itong sumusulyap sa akin parang matanda. Ang mga natitirang Eze ay nagsasabi, baliw ka ba o nakikita mo ba itong katulad ko? Ang mga mata nito kasing pula ng dugo. Ernesto, hinahaplos niya ang manok, bumubulong. Ernesto, isa kang himala. Hindi ka manok. Ikaw ang aking anak. Broken family, pagmamahal na ibinibigay sa isang anino. Indoor scene, hawak ni Aling Lumeng ang rice cooker, namumula ang mata. Aling Lumeng. Noong nakaraan, inaalagaan niya ang Pasko na parang ginto. Ngayon mas mahal niya ang manok kaysa sa sarili niyang anak. Ernesto, malamig. Dahil marunong makinig ang anak ko. Hindi ako binigo ng anak ko. I swear dadalhin sa akin ng manok na ito ang lahat. Tahimik na nakatayo si Noel sa pintuan, nakikinig sa lahat. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, nahihirapan ang kanyang mga mata at natatakot. Pinili siya nito, the possession begins. Gabi. Yayakapin ni Ernesto ang manok na natutulog sa tabi niya, tulad ng isang ama na niyayakap ang kanyang anak upang himbingin siya sa pagtulog. Voice-over ng tagapagsalaysay, bumubulong na parang hangin na umiihip sa lumang kahoy na bintana. May mga bagay na hindi na kailangang itali. Dahil kapag napili na nila ang kanilang Panginoon, mananatili sila. Hanggang hindi na tao ang Panginoong iyon. Kumalat ang sumpa sa nayon at ang huli na paggising. Nagsisimulang magsabi ang mga taga-nayon, ang mga manok ay biglang namamatay, ang mga kulungan ng manok ay nasisira, ang mga bata ay natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Isang matandang babae sa nayon ay bumubulong. Matandang babae. Si Diablo iyon.
Itim na manok na may pulang mata. Hindi ito naghahanap ng pagkain. Naghahanap ito ng mga kaluluwa. Pumunta si Noel kay Domeng. Noel, sa tingin ko ang aking ama ay pinagmumultuhan ng bagay na yon. Hindi ito at ang aking ama. Gabi. Lumalakas ang hangin. Bumukas ang pinto ng manukan. Nakatayo ang itim na manok sa gitna ng bakuran, nakatingin ng diretsyo sa kamera. Ang mga mata nito kumurap minsan, pula, malalim, at may refleksyon ng mukha ni Ernesto sa kanila. Kapag ipinagpalit ng ama ang kanyang kaluluwa para sa tagumpay, ang presyo ay hindi pera. Ito ay pamilya. Mga mahal sa buhay. Sarili mo. May mga sumpa na hindi kailangang sabihin ng malakas. Ang paniniwala lang sa kanila ay sapat na para umiral sila. Paghahanap ng albularyo ang nakatagong katotohanan. Tinawid ni Noel at Domeng ang kagubatan, patungo sa isang matandang bahay na gawa sa bato, tinutubuan ng mga puno. Kumakatok sila sa pinto. Lumabas ang isang matandang albularyo, may hawak na tubo, malabo ngunit matalas ang mga mata. Albularyo, sabihin sa akin ang tungkol sa manok ng iyong ama. Ikinuwento ni Noel ang lahat. Huminto si albularyo nang marinig niya ang namumula ang mga mata, hindi kumakain, nagwawagi sa bawat laban, at pinapatay ang mga manok sa kulungan. Albularyo sa mahinang boses. Hindi iyon manok. Iyan ang pinakamatandang aswang na natitira bago ang digmaan. Kinukuha nito ang mga hayop, nagtatago, at unti-unting pinapatay ang mga pinakamalapit dito. Ang hangin ay lumakapal na parang ambon. Ang mga salita ay nakasabit sa hangin na nagpapanginig sa nakikinig. At kung ang iyong ama ay pinili nito pagkatapos ang kamatayan ay nakatayo malapit sa iyong pintuan. Broken, kapag hindi mo natatay ang tatay mo. Uwi si Noel. Nang makitang pinapakain ng kanyang ama ang manok gamit ang kanyang mga kamay, nagniningning ang kanyang mga mata sa pagkahumaling. Noel, galit. Tatay, hayaan mo na. Hindi ito manok, ito ay isang aswang. Ernesto, sumisigaw. Anong sabi mo? Aswang ang anak ko. Papatayin kita. Sumugod siya, sinampal si Noel hanggang sa dumugo ang bibig. Si Aling Lumeng ay sumigaw na pigilan siya. Samantala, ang itim na manok ay lilipad hanggang sa crossbar, pinagmamasdan ang buong bahay na parang nakatataas. Noel, hinawakan ng pisngi, sumisitsik. Pinatay nito ang ibang manok. Pinatay nito ang mga taga-nayon. Hindi mo ito anak. Itataas ni Ernesto ang kanyang kamay upang hampasin muli, ngunit biglang tumigas. Isang tunog ng tilaok ang tumutunog, hindi tulad ng tandang, ngunit parang sipol ng hangin mula sa underworld. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Bumangon si Aswang, nabunyag ang tunay niyang anyo. Hating gabi. Tulog na ang buong bahay. Bumukas mag-isa ang pinto ng kulungan ng manok. Lumulutang ang itim na manok, tumayo sa gitna ng bakuran, magsisimulang kumikibot-kibot pagkatapos ay pinupunit ang mga balahibo nito na parang namumutla. Mula sa loob isang matangkad na nilalang na may pakpak ng paniki at kumikinang na mga mata, dahan-dahang lumilitaw. Diablo. Hindi na nagtatago. Siya ay nagugutom at ang unang taong gusto niya ay ang kanyang ama. A life and death battle, buhay para sa buhay.
Sumugod si Domeng at albularyo kasabay ng pagsalakay ng aswang kay Ernesto. Bumunot si albularyo ng punyal na may hawak na buto na may nakaukit na anting-anting. Nanginginig ang mga kamay ngunit panay ang mata. Albularyo, isa kang 1,000 taong gulang na diablo. Alam ko ang iyong mukha mula sa mga kwentong hindi nangahas na sabihin ng mga sinaunang tao. Ngayong gabi hindi ka mabubuhay para makita ang bukang liwayway. Umuungol ang aswang, ipapapakpak ang mga pakpak, bubuga ng alikabok. Si Domeng ay nagsisindi ng flashlight sa mga mata nito. Bumubulusok ang albularyo, punyal sa balikat, bumubulwak ang itim na dugo. Nagmamadaling hilahin ni Noel si Ernesto. Pagpapapakpak ng mga pakpak, pagkabasag ng mga kasangkapan. Ang suntukan sa pagitan ng demonyo, 2 binata, at isang matandang shaman ay nagsisimula na parang ritual ng exorcism sa apoy at dugo. Ang wakas, walang umaalis na hindi nasaktan. Sa wakas, sinaksak ng albularyo ang aswang sa kanyang puso, tulad ng pag-usad nito kay Noel. Ang liwanag mula sa punyal ay nagmumula tulad ng isang sagradong apoy na sinusunog ang buong katawan ni Diablo. Ito ay umuungol pagkatapos ay nagiging itim na usok. Ang buong mag-anak ay gumuho. Si Ernesto ay umiiyak sa bangkay ng manok, kahit na ngayon ay tumpok na lamang ng abo. Binubulong niya ang pangalan nito na parang tinatawag ang sarili niyang anak. Noel, bumagsak, puno ng luha ang mga mata. Tatay. Minsan ang maling pagtitiwala ay isang bagay na pumatay sa buong pamilya. Madaling araw. Ang nayon ay nababalot ng manipis na ulap. Wala nang tumitilaok na manok. Tanging ang banayad na hangin lamang ang umiihip sa mga puno ng kawayan sa likod ng bahay. Ang kamera ay dahan-dahang tumungo sa manukan, minsan ay nasa domain ng isang nilalang na hindi kabilang dito. Kapag ang dyablo ay sinunog sa apoy ng katotohanan, ang natitira ay hindi tagumpay. Ngunit ang mga tao may mga sugat na hindi na maghihilom. Huli na ang ama. Mag-isang upo si Ernesto sa harap ng bakanteng manukan. Hindi na niya hawak ang manok, hindi na ngiting mayabang. Mayroon lamang isang walang laman na kulungan ng kawayan, na ang ilalim nito ay mayroon pa ring ilang itim, na sunog na mga balahibo. Pahilig na sumisikat ang araw. Dahan-dahang binaligtad ng hangin ang gutay-gutay na sombrero sa tabi niya. Ikinulong ni Ernesto ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, pagkatapos lumuha. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, Ernesto, pause. Pasensya na. Sorry, no. Ako matagal na akong tumigil sa pagiging ama mo. Camera from behind, Noel walks up. Say nothing. Doesn't scold. Umupo lang sa tabi ng kanyang ama. Hands gently restly on his shoulders. Noel, tahimik. Pinapatawad na kita. Pero tatay, hindi ako sigurado may sapat pa akong pagmamahal para tawagin kang bayani ng buhay ko. Yung mga bitak na walang nakikita. Umupo si Aling Lumeng sa pagtahi ng punit na sando. Bahagyang nanginginig pa ang mga kamay. Bugbog pa rin ang pisngi sa magulong gabi. Ngunit wala siyang sinasabi. Ang mga tahi, bawat karayom, na parang nag-aayos ng sarili niyang puso. Mahinang ngumiti si Domeng kapag tinanong tungkol sa aswang. Ngunit ang ngiting iyon hindi umabot sa kanyang mga mata. Domeng, kay Noel. Hindi ko pa rin maintindihan, demonyo ba ito
o kasakiman lang ng ama ang pinakawalan? Ang munting manok, dulo o simula? Nililinis ni Noel ang manukan. Balak sunugin ang hawla. Ngunit biglang isang maliit na chip-chippy ang tumunog. Sa sulok ng hawla, binasag ng isang itlog ang kabibi nito. Isang itim na sisiw ang lumitaw, nakapikit. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Walang nakaalala kung mayroon pang natitirang mga itlog. Tumayo si Noel. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang bamboo stick. Kumakabog ang kanyang puso. Dahan-dahang tumungo ang kamera sa mga mata ng sisiw. Sa unang tingin ay hindi nakakapinsala, ngunit kumislap ang kaliwang mata. Isang pulang ilaw ang kumikislap sa isang segundo. May mga loob na hindi madaling masira. May mga kaluluwa na hindi makatulog dahil lang sa minsang natalo. Dahil ang kasakiman kung hindi maaalis sa ugat. Mamumulaklak muli mula sa abo. Usok mula kay kawal ng kawayan. Lalabas si Ernesto sa bakuran. Nakatayo si Noel sa harap ng hawla. Parehong nakatingin sa sisiw na nagkukunwari ng mga balahibo. Walang sinasabi. Ngunit nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng tanong, ano ang gagawin natin sa oras na ito? Ang kulungan ng kawayan ay kumukupa sa usok ng umaga. Ang hangin ay sumipol ng mahina pagkatapos ay huminto. Ano ang gagawin mo kung ang bagay na pinakamamahal mo ay hindi pala ang taong inakala mo? Ay comment ang Indiablo kung nakita mo rin ang hitsura na yon. Mag-subscribe sa channel upang makarinig ng higit pang mga kwento na hindi pa rin nangangahas na sabihin ng mga tao sa akin ngayon.